Mga sanggay, grabe po itong ginagawa ngayong paglusob ng Amerika laban po doon sa Iran. Talagang gusto po nila mga sangkay na mabura ang Iran. Matinding mga pag-atake ang ating pag-uusapan po natin at aalamin po natin mula po sa international ngayon. Alright, anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, eto mga sangkay, ang information na matindi. US, nagsimula na daw pong paulanan ngayon ang mga bundok sa Iran. Anong mayroon sa mga bundok na ito? Tingnan po natin. Sinimulan na ng Amerika ang pag-atake sa mga bulubunduking bahagi ng Iran kung saan pinaniniwala ang kinaroroonan ng mga nuclear deposits ng Iran. Grabe. Tingnan nyo. Batay sa ulat, nakapagtala ng pagsabog sa Kashan, ilang kilometro lang ang layo sa Peacocks Mountain Complex na ayon sa Israeli intelligence ay lokasyon ng malaking pwersang militar ng Iran. Ito umano ang... Grabe, tingnan nyo. Ito raw yun. Ito ngayon yung target ng Amerika. Grabe mga weapons na to, mga sangkay. Pinakamalaking pagawaan ng armas at sinasabing pinaglipatan ng enriched uranium ng Iran. Kasunod ito ng pahayag ni United States President Donald Trump na isa ang nasabing pasilidad sa Natanz, Iran sa target ng US. Bagaman wala pang impormasyon kung naroon nga ang itinatagong nuclear deposits. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily. Ayon sa pag-aaral ng US Institute for Science and International Security, imposibleng maabot ang pinakamalalim na bahagi ng underground facility kahit pa ang pinakamalakas na bunker buster ng Amerika. Okay, iyan po yung bunker na po ng Iran, mga sangkay, na sobrang tindi. Tingnan nyo mga sangkay, nasa bundok. Tingnan nyo yung pagpasok, ang lalim. Diyos me, yung marimar na bunker to. So, dito daw po ata, dito po nilalagay mga sangkay yung mga weapons nila. Sinasabing under construction pa rin, ngunit posible umanong itago lang ng Iran ang operasyon nito. Sa panibagong tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, namataan ang paglipad ng US Strategic Bomber B-1 Lancer aircraft mula sa Fairford Air Base sa United Kingdom patungo sa direksyon ng Middle East. Indikasyon ng malakihang pagkilos. Batay rin sa ulat ng British media, pumayag na ang bagong Prime Minister ng UK na si Andy Burnham na gamitin ng US forces ang mga base militar na sa Inglaterra Nako. para maglunsad ng pag-atake sa Iran. Ayun lang mga sangkay. So, ayun na. Nung una kasi itong UK, ayaw po talaga pumayag. Matigas. Pero ngayon, yung bagong Prime Minister nila, pumayag na. Mukhang kakampi na po ito ng Amerika kasi yung una, matigas sa US nakikipagmatigasan. So ngayon, mga sangkay, pumayag na po. Sa pagpapatuloy ng ikalawang yugto ng gyera, ilang pangunahing lugar na sa Iran ang nagtamo ng pinsala. Grabe, Sa kanyang pahayag, muling nagpaalaala si Strategic Affairs expert at Professor Syed Mohammad Marandi na kung aabot na sa puntong tatamaan ng Iran ang mga sensitibong pasilidad gaya ng nuclear sites. Tiyak na gaganti ng doble ang Iran at sisirain ito ang lahat ng US infrastructure sa gitnang silangan sa tulong ng kanilang mga proxy at kaalyado nito. Kaso nga lang, di ba yung mga nakapaligid, mukhang kakampi po ata ng Mukhang kakampi po ata ng Amerika, like Saudi Arabia, at itong
UAE, 'di ba halos lahat diyan kakampi halos eh. Sa nakapaligid maliban na lamang po sa iba pang mga mga sangkay na nasa side ng Iran. Binigyang diin ni Marandi na ang mga pahayag ng Israel at Amerika kaugnay ng umano'y armas nuklear ng Iran ay walang katotohanan at ang mga retorika ng kanilang kaaway ukol dito ay gawa-gawa lamang para sa kanilang sariling interes. One day, Netanyahu and Trump say that they've destroyed the Iranian nuclear program. The next day they say it's reappeared again. So whatever comes from the Israeli regime or the Trump regime is obviously a fabrication. Even the Americans admit that since 2003, there's been no nuclear weapons program. So wala pong nuclear weapon program itong Iran. Ayon po dito mga sangkay sa tagapagsalita po nila. All of these claims are made in order to promote All of these claims are made in order to promote a particular policy. a particular policy. Gayunpaman, kumpiyansa itong alam ng Iran ang galaw ng Amerika at buo ang kanilang paghahanda dahil marami pa rin aniya ang nakikisimpatya sa kanila sa kabila ng hindi magagandang pahayag ng kabilang panig. Iran is Grabe, so paghandaan na po natin to ha. Kasi possible po talaga sisirit po ang presyo ng oil next week. Kasi ano na eh, nasa all-out war na po mga sangkay. Ibig sabihin, mas malala po ito next week. So, problema na naman po ito ng buong mundo. Diyos mio, Marimar. producing missiles and drones at an astonishing rate, and they are expanding their underground missile and drone bases, as well as other bases linked to a potential land assault. Iran has excellent intelligence on the ground in all of these countries because a lot of people are sympathetic to Iran. A lot daw, pero tingin ko hindi. May ilan pong hindi, 'di ba, mga sangkay, yung mga ginugusto na pong umalis ng kanilang bansa. No, pero marami pa rin po talaga nagiging simpatya. Pero ang pagkakaalam po natin, mas marami daw po yung hindi. Noel Poliarco, UNTV. So again, paghandaan po natin itong pagsirit ng presyo ng oil. No, malaking problema na naman po ito ng buong mundo ngayon mga sangkay. Ay nako po, mapapaaray ko ka na lang talaga. Kasi yung gera na to parang wala na pong katapusan para maawat pa itong mga ito, no? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.